3 oras bago. Ang panunood kay Elka ay nailigtas mula sa pagiging kumatok sa pamamagitan ng mga bumabagsak na mga libro. Hindi ko inaasahan na ang balangkas ay mas mabilis na umunlad kaysa sa inaasahan ko. Mula sa kondisyon ng pagtawag ng bilog, nagsimula na ang labanan laban kay Tarkon. Gayunpaman, dapat na hawakan ito ni Taylor. Hindi rin ako dapat tumitingin sa isang lugar na tulad ng kung saan ay puno ng mga pangunahing karakter ng storyline, dahil hindi ko hayaang magbago ang hinaharap. Kahit na, ang oras ay ginto, at hindi ko kayang umupo. Kailangan kong hadlangan muna ang pasukan sa silid-aklatan, upang maiwasan ang mga nagngangalit na madilim na espiritu mula sa pagsira, at pagkatapos ay tumuon sa kung paano itatayo ang aking cabin. Sa kabutihang palad, nagdala din ako ng ilang mga masungit, na maaaring magsilbing merienda sa huli gabi. Noon lang, naramdaman ko ang mga kaguluhan sa labas, tila ang mga nagngangalit na madilim na espiritu ay nasira na. Ano ang gumagawa ng kapangyarihan ni Jenica na espesyal na ang kanyang malakas na utos ng pag-unawa sa espiritu at koneksyon sa espiritu? Ang dalawang istatistika na ito ay lumalaki sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa mga espiritu. Para sa akin, na hindi nakakakita ng mga espiritu, ang pagpapalaki ng aking stat ay malapit sa imposible. Gayunpaman, ang mga madilim na espiritu na ito ay naging mapagkukunan ng karanasan para sa akin. Ang matamis na kaganapan ng asno na ito. Salamat sa pagkain. Matapos ang pangangaso ng ilang madilim na espiritu, ang aking magic ay umabot sa antas ng 12, at ang aking espiritu magic ay naitaas din sa antas ng 7. Kung ang aking sensang at pag-unawa na pinagsama ay lumampas sa 15, maaari akong gumawa ng isang kontrata sa isang espiritu. Ngunit ngayon, wala na akong lakas upang magpatuloy sa pakikipaglaban. Pagkatapos, dumating si Zix upang tanungin kung ano ang ginagawa ko. Sa palagay ko hindi siya maaaring maging isang bulag na mata sa akin matapos na makita akong nasugatan, kaya sinabi ko sa kanya ng totoo, nagsasanay ako. Gayunpaman, ang isang sagot, walang maniniwala. Sa wakas ay naintindihan ni Zix, kung bakit hindi naiintindihan ng mga tao si Ed dahil imposible na makita kung ano talaga ang naruroon niya. Pagkaraan nito, ipinahayag niya ang kanyang malalim na pasasalamat sa akin dahil nailigtas ko si Elka. Sinabi niya, sa hinaharap, tiyak na babayaran ko ang pabor na ito. Naaalala ko na si Elka ay si Zix's lover, ngunit ang kanyang pangalan ay maikling lumitaw lamang sa koleksyon ng setting, matagal ko nang nakalimutan ito. Gayunpaman, palaging ginampanan ni Zix ang papel ng isang kaibigan na naniniwala sa Taylor, at isa sa mga mahahalagang karakter sa laro. Pagkatapos, hinimok ko si Zix na magmadali pabalik sa gusali ng Union, at sinabi sa kanya, hanggat ginagawa mo ang mga bagay na paraan ni Taylor, lahat ng mga problema ay malulutas. Naririnig ito, si Zix ay tumingin, dahil siya ay nagsalita lamang kay Taylor minsan. Sa batas 1, eksena 9 ng laro, ang pangunahing kasanayan na natutunan ni Taylor ay elemento / at ang susi sa pagpasa ng bahaging ito ng balangkas ay nakasalalay sa kasanayang ito. Hanggat gumagamit si Taylor ng element / maaari niyang talunin ang kaaway. Salamat sa payo. Binigyan ko na ang payo, ang mga bagay ay dapat na umunlad ngayon ayon sa orihinal na linya ng kwento. Gayunpaman, mayroon akong isang nakakagambalang pakiramdam na ang isang bagay ay hindi tama. Bakit hindi pa kaibigan ni Zix Taylor? Ayon sa orihinal na gawain, sa The Duel sa Kabanata 1, si Taylor ay hindi maganda na binugbog ni Zix, ngunit natutunan niya ang elemento / at ginamit ang kasanayang ito upang maputol ang mahika ni Zix. Nakakakita ng hindi mapag-aalinlanganan na kalooban ni Taylor, kalaunan ay kinilala siya ni Zix, at naging magkaibigan ang dalawa. Ngunit ngayon, ang pangwakas na kabanata ng Batas 1 ay dumating sa isang buwan ng mas maaga kaysa sa orihinal na gawain. Si Zix ay hindi pa kaibigan ni Taylor, at hindi pa natutunan ni Taylor ang elemento / nangangahulugan ito. Ngayon, walang makakasama kay Tarkon. Mukhang hindi ko ito napagtanto, ngunit mapahamak. Ang buong balangkas ay nahuhulog na. Bumalik sa Student Square, humingi ng tawad si Zix kay Phonia, at hindi siya pinarusahan ng Phonia. Alam niya, kahit na sa kanya, ang kinalabasan ay hindi mababago mula sa pagkatalo. Kahit na ang kanilang pinakamalakas, Claire, ay nasugatan na.
Sa sandaling ito, hindi alam ni Phonia kung ano ang gagawin. Sa kabutihang palad, ang pag-urong ay matagumpay, ngunit wala sa squad si Claire. At si Clebius, ang nangungunang mag-aaral ng first-year faculty, ay nasugatan din. Gawin natin ang makakaya upang maalis ang Tarkon sa mga taong mayroon tayo. Gayunpaman, agad kong tinanggal ang ideya ni Phonia na talunin si Tarkon. Ang paghuhusga mula sa ritual na pagtawag, malapit nang makarating si Tarkon. Kaya, kailangan nating hatiin sa dalawang koponan. Orihinal na, nais ko lamang na manatili sa background, naghihintay para makitungo si Taylor kay Tarkon. Ngunit ngayon, kailangan kong simulan ang interview ng sa balangkas. Ang pakikinig na ito ay hindi suportado ng aking panukala, ngunit pinigilan siya ni Zex, siguro dapat nating hayaan siyang tapusin. Kaya, ipinaliwanag ko sandali ang plano, kailangan nating iwasan ang Tarkon, ang espiritu ng apoy na tinawag ni Jenica, at direktang umaatake kay Jenica, na kinokontrol ng madilim na elf Velosphere. Ngunit nakipaglaban ka na kay Tarkon at dapat malaman, ang shell nito ay masyadong mahirap makapinsala. Kaya, kailangan nating hatiin sa dalawang pangkat, isang pangkat upang makagambala kay Tarkon, ang isa pa upang makapasok sa larangan ng pagsasanay sa labanan at sakupin ang kinokontrol na Jenica. Sa puntong ito, si Lortelli ay nagtaas ng isang pagtutol, walang paraan. Ang isang ito ay walang katulad ng Tarkon sa kasanayan sa labanan. Pinamamahalaang lamang namin na umatras sa labas ng purong swerte. Kung ang mga bagay ay nagkamali ang ibang koponan ay haharap sa dalawang kaaway ng sabay-sabay. Ito ay masyadong malaking peligro. Dahil dito, ipinahiwatig ko na ito ang pinaka-epektibong pamamaraan na magagamit, ang pinakamahalagang bagay ay upang pukawin si Jenica, sa sandaling siya ay dumating, ang problema kay Tarkon ay natural na lutisin. Ngunit ngayon, ang tanong ay lumitaw, sino ang makakakuha ng pansin ni Tarkon? Ang mga mag-aaral ay tinalakay ito ng masidi, sapagkat parang isang misyon ng pagpapakamatay. Noon lang, si Taylor ang unang nagboluntaryo, ngunit agad kong tinanggihan siya, ang koponan ng labanan ay isang mas mahusay na akma para sa iyo. Bukod dito, ang lahat ay tila may hindi pagkakaunawaan ng isang bagay, hindi ako pumipili ng isang sakripisyo na scapegoat. Kaya, pinili ko ang dalawang pinakaangkop na kandidato, Clebius at Lortelli, kasama ako, dapat na sapat ito. Nang marinig ito, pareho silang nagpahayag ng kanilang pagtanggi, face Tarkon kasama mo. Hindi ba iyon ang pagpapadala lamang sa atin sa ating pagkamatay? Noon lang, sumulong si Princess Phonia. Bagaman hindi niya maintindihan kung bakit ko ito inayos sa ganitong paraan, pagkatapos makipag-ugnay sa akin sa panahong ito, pinili niyang magtiwala sa aking diskarte. Nag-utos ako, sa pangalan ni Phonia Cloel, ang pangatlong prinsesa ng Cloel Empire, na ang koponan ng ekspedisyon ay hatiin sa dalawang pangkat. Taylor, Zex, Alvira, Ayla, at ako, ay magiging bahagi ng pagbagsak ng Jenica. Itatago ko ito ng maikli dahil wala tayong oras. Huwag mong patayin ang iyong sarili kahit na ano. Di nagtagal, nakatagpo kami kay Tarkon. Paano ka makakapunta sa oras ng sunog na butiki na iyon bilang kalaban mo? Nagtataka ang tanong ni Lortelli. Gawin mo lang ang sinasabi ko sa iyo. Kung ang mga bagay ay ayon sa plano, tiyak na mananalo tayo. Sa paglalakbay, hindi ko nakalimutan na matiyak na si Clebius na huwag mag-alala, kahit na hindi ka tiwala sa iyong sariling lakas, ikaw pa rin ang pinuno ng departamento ng labanan. Nakakakita ng aking tiwala na pag-uugali, nadama ni Clebius na nakakagulat, mayroon ba talagang plano ang taong ito? Sa kabila nito, nadama din si Clebius na medyo tiwala sa sandaling ito. Gayunpaman, sa susunod na segundo, napansin ni Tarkon ang aming pagkakaroon. Nang makita ito, agad na nagpanik si Clebius, ngunit nang lumingon siya, nalaman niya na nawalan na sina Ed at Lortelli. Ano ang nangyayari? Nabenta na ba ako? Kaya sinusubukan mong solo ito. Napagtanto kung ano ang nangyari, sa wakas na intindihan ni Clebius, na trick siya. Mapahamak ito, Ed Roth Taylor. Bakit sa mundo ginagawa mo ito sa akin? Ngayon lang, pagkatapos na pamunuan si Clebius na harapin si Tarkon, tumigil ako sa paglipat. Galit na pinag-uusapan ni Lortelli, kaya ibig mong sabihin, nais mong isakripisyo ni Clebius ang kanyang sarili upang makumplito ang plano.
Sa ito, agad kong tinanggihan ang kanyang palagay, huwag maliitin si Clebius. Kabilang sa amin, ang kanyang lakas ay ang pinakamalakas. At Lortelli, ang iyong gawain ang pinakamahalaga. Kailangan mong limasin ang isang landas para sa nasasakupang koponan, kahit na ang mabibigat na gawain ng nasasakupang Tarkon ay nakasalalay sa iyo. Tumayo si Lortelli sa koridor, nagsimulang umawit ng isang spell, sigurado ako na ang lahat ay mag-aalangan at mag-alinlangan sa kanilang sarili, ngunit mahusay ka sa bagay na ito, atake ka lang. At sa susunod na sandali, sinabog niya ang buong pader, nag-iwan ng isang malaking butas. Ang eksenang ito, iniwan nito ang maraming tao na natigilan. Kaya ano ang nakatayo sa paligid? Sa sandaling iyon, sa wakas ay naintindihan ni Lortelli ang aking hangarin. Sa huling labanan, ginamit niya ang mahika upang pumutok ang kisame ng training hall. Iyon ang dahilan kung bakit, inayos ko siya upang may sigawa ang gawain ito. Si Ed Roth Taylor, ay tunay na isang kagiliw-giliw na tao. Samantala, si Clebius ay karera pa rin laban sa Grim Reaper. Nang makita ito, tinipon muli ni Lortelli ang kanyang mahika, dahil naipaliwanag ko na ang natitirang plano sa kanya. Ang pagpunta laban kay Tarkon sa plaza ng mag-aaral ay nangangahulugang walang pagtakas. Dahil hindi tumakas si Tarkon, ang tanging paraan ay mahuli ito. Ang mga panlaban ni Tarkon ay masyadong malakas, kailangan lang nating higpitan ang mga paggalaw nito. Iwanan ang natitira sa akin. Nakita akong may hawak na masigla, patuloy na tumatakbo sa kahabaan ng koridor, at pagkatapos ay sinira ko ang panloob na pintuan. Dahil kulang kami sa aming pinakamalakas na firepower ngayon, nagpasya akong maisaaktibo ang isang pangunahing karakter mula sa isang nakatagong balangkas. Si Lucy, sa sandaling ito, ay bumalik sa rooftop kung saan dati siyang natulog. Mahigpit na pagsasalita, hindi dapat lumitaw si Lucy sa kasalukuyang eksena, kaya natutulog pa siya. Ngunit dahil naging sensitibo si Belle dahil sa isyu kay Jenica, ginamit ni Lucy ang lahat ng kanyang mahika habang nakatakas, at iyon ang dahilan kung bakit siya lumipas. Masasabi, ang laro ay sinasadyang hindi kasama si Lucy mula sa pangunahing linya ng kwento upang mapanatili ang balanse. Gayunpaman, ang amoy ng aroma ng jerky, agad na nagising si Lucy. Agad kong pinalamanan ang lahat ng jerky sa kanyang bibig, pagkatapos ay sa lahat ng aking lakas, itinapon ko si Lucy patungo sa lokasyon ni Tarkon. Sa susunod na sandali, ang isang mataas na antas ng magic ng kidlat ay na-trigger at sinindihan ang buong parisukat. Agad na isinaaktibo ni Lortelli ang isang protection na kalasag. Ang instant na ito, ay maaaring maging kritikal na sandali ng labanan. Ang matigas na shell ni Tarkon, na hindi maaaring masira kahit na sa lahat ng pag-atake, ay ganap na nawasak ng pag-atake ng magic na mataas na antas ni Lucy. Ngayon, ang aming mga pag-atake ay maaaring sa wakas ay magdulot ng nakamamatay na pinsala sa Tarkon. Nakarating na ito, kukunin ko na rin ang makakaya ko. Ang huling hit ay akin. Ang batang babae ay dating nakita bilang pinapabore na anak na babae ng langit, lahat ay may mataas na inaasahan para sa kanya. Gayunpaman, ang mga inaasahan na ito, habang hinihikayat siya, ay nagdala din ng matinding presyon at pagkabalisa, na sa huli ay humahantong sa kanya ng matinding landas. Sa sandaling ito, ang hero party ay sa wakas ay nakarating sa silid ng boss. Binati sila ni Jenica sa kanyang karaniwang ngiti, sa oras na ito, kinokontrol siya ni Velosphere. Naririnig ang dagandong ng demonyo, alam kong nagsisimula ang kilos ng bayani. Kapag sumikat ang araw, magtatapos ang script. Ngunit sa ngayon, kailangan ko pa ring makitungo kay Tarkon. Sa sandaling ito, hindi ko mahanap ang figure ni Lucy. Magaling ito kung makakatulong siya sa amin na talunin si Tarkon, ngunit ang balangkas ay pinili niyang panatilihin ang pagtulog. Inilabas ni Lortelli ang dalawang sibat ng yelo, ngunit hindi pa rin maaaring pumatay kay Tarkon. Ngunit alam ko, dapat nating sirain ang ulo ni Tarkon na may isang pag-atake. Ang gawaing ito ay maaaring hawakan ni Clebius, ngunit ang kanyang kasalukuyang kondisyon ay hindi lamang ito. Kaya, hiniling ko kay Lortelli na lumikha ng isang pagkakataon para sa akin. Ang aking buhay ay nasa iyong mga kamay ngayon. Naririnig ito, nadama ni Lortelli ang presyon, ginagawang madali mo ito. Mahigpit na pagsasalita, ito ay talagang isang malaking sugal.